Nagsalita na patungkol sa isyu ng pangahalay ang mga magulang ni Sandro Mulak na si Nino Mulak at ang stepmom nito na si Diane Abby Tupaz. Narito ang buong detalye. You are watching Showbiz Ganap Global. Matapos kumalat ang mga isyu patungkol sa pangahalay kay Sandro Mulak ay hindi na rin napigilan pa ng ama nito na si Nino Mulak, maging ng kanyang misis na stepmother ni Sandro, ang magsalita at ilabas ang galit nito. Ayon sa post ng kanyang stepmother na si Diane Abby Tupaz, pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang na mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyuhan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadali ng anak namin yung kababuyan na ginawa niyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran niyo yung ginawa niyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Justice should prevail. Sa isang post naman ni Nino Mulak ay ramdam na ramdam din ang galit na gustong sumabog. Tila isang linya pa nga ito sa isang action movie. Sinabi nito na, inumpisa ninyo, tatapusin ko. Sino ba namang magulang ang hindi manggagalaiti sa galit kung ganito ang sasapitin ng anak? Ang masaklap pa rito ay sa mga taong pinagkatiwala mo para ingatan at tulungan sa pag-abot ng pangarap, ay masisira ang iyong anak. Anong pangarap na ngayon ang nanaising marating ng bata kung mawawala na ito ng tiwala sa mga taong nasa industriyang inakala niyang mapagkakatiwalaan niya? Gaya pa na sinabi ni OG Diaz, dumadaan ngayon sa trauma, depresyon at kung ano-ano pa si Sandro dahil sa kalunos-lunos na naranasan nito sa kamay ng mga pinagkakatiwalaan nito at tinuring niya mga tito. Ayon sa ating nakalap na balita, pilit inaareglo raw ng GMA Network ang mga pangyayari. Ayon pa kay OG Diaz, isa lamang daw sa 2 independent contractors ng GMA na pinagdibintangan ang matatanggal. Ngunit ang isa raw ay hindi. At ang naging rason pa raw ng 2 contractors na ito ay inakala lang daw nilang booking si Sandro. Ngunit gaya na nga ng sinasabi na nakararami, imposibleng hindi nila nakilala ang bata bilang si Sandro ay nagmula sa isang kilalang pamilya na matagal na sa showbiz. Bakit din daw kinakailangan pa nilang lagyan ng iligal na gamot ang inumin ito kung nag-e-expect sila ng booking? Kung booking ito, ibig sabihin ay may consent ang isang tao na gawin ang ipapagawa dito na hindi kinakailangan painumin ng pampatulog, saka pagsasamantalahan. Kung sakali rin na walang katotohanan ang mga paratang na natatanggap ng 2 contractors ng GMA, bakit sila hindi naglalabas ng statement at bakit sila nag-deactivate na kanilang mga social media accounts? Kung sakali man na may katotohanan ang isyong ito, nawa ay hindi pumayag ang mga magulang ni Sandro na aregluhin lamang ang kaso. Nararapat lamang na matanggal sa trabaho ang kagaya nilang mga predators sa showbiz industry. Dapat silang mabulok sa bilangguan dahil sa krimen na kanilang ginawa. Ang damage sa mental health ng bata ay hindi basta-basta maghihilom. Maaaring maapektuhan din ang kanyang career, sapagkat mahihirapan na itong mamuhay ng normal habang naalala niya ang kalunos-lunos na pangyayari sa kanya. Kayo mga kachika, ano sa tingin ninyo ang dapat na hakbang ng pamilya Mulak? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.